Choy, welcome sa aking YouTube channel, Choy. Huwag kalimutan mag-subscribe at like sa aking mga videos. Ayaw kalimutan subscribe mga Choy, huwag like sa aking mga videos. Kaya pag-usapan natin yung buhay Canada at saka yung buhay ko sa Pilipinas dati. Walang kaibahan mga Choy. May utang sa Pilipinas, pagdating sa Canada may utang pa din. Hindi yan mawala yung utang mga Choy. Yan ang buhay natin ngayon kasi wala eh. Di ba? Ikwento ko sa inyo mga Choy. Grocery dito sa Canada at saka sa Pilipinas magkaiba. Hindi naman siguro sa dollars, sa Pilipinas piso. Yun ang number one na magkaiba. Pero ikwento ko sa inyo, ano ang pinakaiba. Sa Pilipinas, kapag mag-grocery ka sa Pilipinas, mga Choy, siguro may discount siguro. May discount siguro yung mga sa Pilipinas. Siguro ang nakita ko doon, yung like, bumili ka ng mga shampoo, like 12 plus 1, yung mga sabon, 6 plus 1. At siguro yung mga karne siguro pagdating ng gabi, na mapunta na malapit na mag-close, siguro i-sell yun. Siguro, hindi ko, pero ang kadalasan ko nakita, yung mga toothpaste, may nakadikit na shampoo, Rexona na sachet, ganyan. Yung mga sabon, ganyan, di ba? Yun ang sa Pilipinas. Sabi, hindi ko naman nakita sa Pilipinas na magsisale yung isang product na 50% off, 30%, 25%. Sa Canada mga Choy, na-shock ako. Kasi kahit saan ka mag-grocery, depende yan kung saan ka. Dito sa mga Choy, magsisale sila. Like yung mga Rexona, shampoo, lahat ng grocery, gulay, prutas, ganyan, magsisale yan lahat dito sa Canada. Tapos dito sa Canada, pwede mo din like i-compare yung presyohan, like pagpunta mo doon mas mahal pero yung pinuntahan mo first is mababa, pwede mo yung dalhin yung presyo niya, i-compare mo, tapos yung presyo nila babaan nila para magkapareho na. Pwede yan mo i-compare magawa dito. Kasi yung pumunta ko yung sa grocery dito, Walmart, mga Choy, bumili ako ng saging. Alam mo magkano? 80 cents lang, 80 centavos, di ba? 80 cents lang yung saging. Alam mo ilan ba yung lahat? Yung naubos ko na. Alam mo ba, magkano? Dami. Kung sa Pilipinas yan, siguro makabili ako ng 60 pesos. Diba? Dito cents lang, 80 cents. Magkano yan? Ng 80 cents yung like 30. Pero almost 2 kilos yung saging. Tapos, ito nakabili ako ng, saan mo? Ito. Nakabili ako niyan dito. Nakabili ako niyan. Ito, nasa $7 yan. Yung original ay $8. Ang original price niya ay 18 ba yun? O 18. Tapos, yung presyo niya nabili ko, it's $8 na lang. Diba? Kalahati, almost kalahati. Diba? Kalahati. Yung mga Rexona nito, mag 50% off. Tapos, may toothpaste ako nabili. Yung Colgate ko, ayun. Nasa cabinet ko yung Colgate ko. 50% off din. Nagsisale din. Ang kagandahan dito sa Canada, magsisale din. Hindi lahat ng mga sapatos, damit, lahat. Pati groceries magsisale. Sa Pilipinas, hindi yan mangyayari. Hindi ko pa yan naranasan ng ilang years sa Pilipinas. Yun ang kagandahan sa Pilipinas. Tapos naman, kapag mag-apply ka ng trabaho sa Canada, like, nagtrabaho naman ako kasi yung employer ko, marami siyang na-interview, makita ko. Na-interview niya yung aplikante, kinabukasan ng work na. Kapag natanggap na yun sa interview, kapag okay yung niya, nakapasa na sa interview, bukas nag-work na. Sa Pilipinas, hindi yan mangyayari. Nag-interview ka yun, kapag nakapasa ka, ilang days ka kukuha ng mga requirements. In BI, police clearance, barangay clearance, mayor's permit, tapos pati number, medical pa. Diba? Or require ba ng PSA? Diba? Daming requirements sa Pilipinas para mag-invest ka para lang sa work mo. Mag-invest ka ng like 2,000, di ba? Pamasahin mo. Magkano ba yung kuha ng requirements mo? Pilit pa, di ba? Pag-ibig, ganyan. Pamasahin mo pagkain pa araw-araw, di ba? Almost 2,000 pesos. Invest dito. Wala. Apply ka lang. Apply ka lang. Ano yung pangalan mo? Edad, saan ka nakatira? Yun lang. Interview ka lang, makapasok ka na. Sa Pilipinas. Grabe, ang hirap sa Pilipinas, no? Kaya, yan, nakadecide ako na makapag-abroad. Kasi, alam mo naman sa Pilipinas, di ba?
magutang-utang tayo. Pero, parang hirap tayo makakain ng 3 kainan sa isang araw. Dito sa Canada, nagkautang ako. Pero, yung pamilya ko sa Pilipinas, nabigyan ko ng makakain ng araw, makasnack sila, maka-Jollibee sila, di ba? Sa Pilipinas, minsan ko yan magawa kasi higpit talaga sa pera. Higpitan ko talaga yung pera kasi alam mo naman yung katawan natin, hindi natin alam na ganyan-ganyan. Kaya, mga choy, basta nakalimutan nyo, Maxim pa ako. Dati sa Pilipinas, nag-Maxim din ako. Nag-full time din. 2 years, 3 years ba yun? 5 years ako sa Maxim. Kasi may work ako, nag-full time. Tapos, sideline ko lang yung Maxim. Pero nag-resign ako, nag-full time na ako. Laki na makita ni Maxim Ang laki ng kita ni Maxim. Laki talaga kapag kahit mainit, ulan, yan. Malaki talaga kita ni Maxim. Biro ba inyo? May isang ilang oras pa yun Basta laki ng kita ni Maxim. Pero, magdepende yan kung anong sekreto, anong gawin mo. Yung pag, mga galawang mga the moves ba. Sa mga Bisaya pa, the moves, machoy. Yan na. Muna yung kanindot sa kada grocery. Pero, kada lihok ni mo diri gasto. Tanan dapat naka-insurance. Sa Pilipinas, ang insurance mo yun. Sa trabaho, kung naka-trabaho, insurance, diba? Kung sasakyanan sa tamang motor, dapat na insurance. Diri, ikaw dapat tanan mga butang nimo dapat na siya insurance. Muna yung nakakuan diri. Muna nakalisod diri sa mga choy sa Canada. Muna yung ana. May nakakalainan sa Pilipinas o Canada. Kung sa Tagalog pa, kaibahan ng sa Pilipinas at sa Canada. Kaya choy, dihalang ko to mga choy, dyan lang. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe at like sa aking mga video mga choy para ipakita ko sa inyo yung mga i-content ko naman yung mga dito sa paligid ko, yung mga ano dito sa Canada para malaman nyo din. Baka soon makapunta kayo, di ba? At least may idea na kayo, di ba? Kita-kita tayo sa next video mga choy. Salamat.